Isang badass na frigate design na tinatawag na Ocean 4300 ang dinala ng dating Daewoo Shipbuilding at Marine Engineering na ngayon ay ang Hanwha Ocean sa ginanap na Asian Defense and Security 2024 exhibition at pinakita nila sa mga opisyal ng Philippine Navy at ng Department of National Defense. Masinsinan namang tiningnan ng ating mga opisyal at talaga namang nakakamangha ang kakayahan ng barko na ito, na kung ang mga ganitong barkong pandigma ang magdadala ng ating watawat sa West Philippine Sea ay tunay ngang maipagmalaki ng bawat Pilipino. Armado kasi ito ng 32-cell vertical launch system na sinasabing Mk-41 ng Amerika na maaaring kargahan ng parehong air defense at anti-ship missiles, depende sa kung ano ang gagawing misyon ng barko. At syempre, meron din itong dalawang quadruple launchers ng anti-ship missiles, tulad ng nasa ating Malvar-class frigates. Di tulad ng ating Malvar-class, na gumamit ng mas mura na Aselsan Gökdeniz close-in weapon system mula sa Turkey, ang frigate na ito ay gumagamit ng Phalanx close-in weapon system, ang pinagkakatiwalaang close-in weapon system ng Amerika at mga European countries, at kahit ng ilang warships ng Japan at South Korea. Kung ang ating Malvar-class ay gumamit ng 76mm Otto Milara bilang main gun, ang frigate na ito ay gumagamit ng napakalaking 127mm naval gun na walang dodang kayang magpalubog ng barko gamit lamang ang naval gun na ito. Nandyan din ang dalawang triple torpedo launchers tulad ng ating Malvar-class para sa kanyang anti-submarine warfare capability, at dahil nauna ng inoffer ang barko na ito para sa Australian Navy sa kanilang Tier 2 Surface Combatants Program, gumamit ito ng CEAFAR radar na karaniwang makikita sa mga warships ng Australian Navy at kinikilala bilang pinakamahusay sa buong mundo. Nakakalungkot lang dahil ang design na ito ay masyadong mahal para sa Pilipinas, at least sa ngayon. Dahil bagamat mas mahal pa sa mga Malvar-class ang budget na ilalaan ng gobyerno para sa mga bagong frigates, ngunit di ito umabot sa $400 million bawat barko, mas mababa sa presyo ng mga Ocean 4300, kaya medyo malabo ito sa ngayon na kukunin ng ating Navy, ngunit sa susunod pa na mga taon, bagamat may kabagalan ang pag-usad ng mga procurement, ngunit kahit papano, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbili ng mga warships ng ating gobyerno, ay maaring papunta na sa mga at least ganito ka heavily armed na frigates, ang bibilhin ng bansa. Mapapansin na mula sa mga World War II era warships, nag-umpisa ang bansa sa pagbili ng medyo modern na Hamilton cutter, bilang transition period ng ating mga naval personnels, na iwanan na ang lumang kaalaman sa mga lumang barko, at umpisa ng gumamit ng mga makabago. Tapos sumunod ang Jose Rizal class, bilang umpisa, ng paggamit ng Navy ng Pilipinas, ng mga modernong mga weapon system, tulad ng anti-ship missiles, at maliit na air defense, at mag-equip sa kanila na magkakaroon na ng kakayahan, na magpatakbo at mag-operate, ng mas komplikadong mga barko. Hanggang sa ito nang ang mga parating, na mga Malvar class, na inaasahang ma-deliver sa 2025, na may standard array of weapon system na ito, na masasabi nating kalebel na ang mga armas, sa mga karamihang warships ng mga bansa ngayon. Kinumpirma ito, ng ilang mga source, na nasa loob ng Philippine Navy, na pagkatapos ng frigate acquisition, na susunod sa Malvar class, ang Pilipinas, ay mag-e-aim na sa mga mas heavily armed frigates, na sinasabing nais ng Navy, na magkaroon ng at least 4 na destroyer-sized frigates, bilang kanilang primary surface combatants, bagay na ating aabangan. Ang Ocean 4300, na nakabase sa FFX Tritium class, ng Republic of Korea Navy, ay gumamit ng Australian at American technology, dahil pangarap ng Hanwha Ocean, na pasukin ng US and European market, kaya mas mahal ang kanilang mga warships. Ganun pa man, ayon sa Hanwha Oceans, lalaban pa rin sila sa kompetisyon ng mga warships para sa requirements ng Philippine Navy, at may final design sila, na aakma sa pangangailangan ng Pilipinas sa susunod na frigate acquisitions nito, at kahit sa parating pa nito na corvette acquisition program, pagkatapos ng frigate acquisition ngayon.